Eto pa, sunod. Mga kababayan, dito tayo. Ano yan, Kent? Yung sunod, dito tayo kay Ramil Madriaga. O speaking of Sara Duterte. Nako, mga kababayan, may ads po tayo. Wag po kayong tawag doon, wag po kayong mag-skip. Maraming salamat. Malaking tulong po yan. So ngayon, mga kababayan, eto na. Itong si bagman ni Sara na si Ramil Madriaga, handang humarap sa impeachment trial ni Sara sa Kongreso or sa Senado kung sakaling ipatawag. Nako po. Mga kababayan, tatanungin ko kayo. Naniniwala ba kayo na lahat ng sinasabi ni Ramil Madriaga ay totoo? Yeah. Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na si Ramil Madriaga, lahat ng sinasabi niya patungkol kay Sara ay totoo? Alam mo, mix more power, mix for more, huwag kang maglaki ng caption dyan kasi mabubura ka talaga. Sa totoo lang, mga kababayan, ako, siguro mga 80% naniniwala ako kay Madriaga na totoo ang mga sinasabi niya. 80%. No? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ganito yan eh. Kung si Madriaga, hindi totoo ang mga sinasabing aligasyon patungkol kay Sara Duterte, hindi ba siya tatakot? Hindi ba siya natatakot na maaaring balikan siya? Hindi ba siya natatakot na baka ipapatay siya sa loob ng kulungan? Kasi bakit? Mabilis na siyang mahanap kasi alam na nila kung saan siya. Diba? So ito nga, mga kababayan, ang balita ngayon na handa daw itong si Ramil Madriaga na tumistigo kung sakaling ipatawag siya sa impeachment trial ni Sara. Oh, ito po, mga kababayan, ako po, patay ka dito, Sara. Diyos kiyo, Marimar. Ito. Nako, patay ka dito. Ito. Pakinggan natin, DZMM. Proceedings, ang sinasabing baktang humarap sa impeachment proceedings, ang sinasabing bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Kasunod dito ng panawagan ng ilang kongresista kay Madriaga na ibunyag ang pagkakakilanlan ng mga pangalang ginamit sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education tulad ni Mary Grace Piatos, Webes, na i-transmit ni House Secretary General Sheloy Garafil sa opisina ni House Speaker Faustino D. ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara, kabilang ang reklamong naglalaman ng testimonya ni Madriaga. Nako, patay. Nako, Ginoo ko, tabang, Lord. Tabang. Kung ako si Madriaga, bakit pa ako magsisinungaling? Dinideny na nga niya ako kakilala. Sa totoo lang, mga kababayan, kaya nga sabi ko sa inyo, sa 100%, 80% lang ang paniniwala ko na si Madriaga ay nagsasabi ng totoo. Yung 20% pinag-isipan ko pa kung hindi ba kaya plano lang nila yan? Hindi ba kaya nasabi niya kasi nagtampo lang siya? O baka pag naging presidente si Sara, biglang bawiin yung statement niya. O, eto bigyan ko kayo ng clue, mga kababayan. Ganito yan. Kaya, bakit nasabi ko na 80% lang ang paniniwala ko na nagsabi si Madriaga ng totoo? 80% and 20% pinag-isipan ko. Kasi ganito yan. Kung naalala ninyo, Kent, nawala yung FB ni Peebles. Hindi ko po alam baka ni-report. Kung naalala ninyo, mga kababayan, nangyari na yan kay Laila de Lima. Pinatawag si Kerwin Espinosa, tumayong witness na si de Lima ay sangkot sa droga. Ngayon, mga kababayan, noong pagkababa ni Digong, nagbago ang statement ni Kerwin Espinosa. Kung naalala ninyo. Diba? Magdalena Bicoy, Miguel Ab shoutout, maayong gabi, dias Dipolog. Oy, kumusta man mo dias sa mga taga Dipolog? Diba? Kung naalala ninyo, ang ginawa ni Kerwin Espinosa noon, na napilitan siya na ilaglag si de Lima dahil binantaan ang buhay niya, tapos pinatay ang tatay niya. So ngayon, napilitan siyang ilaglag si de Lima. Ngayon, sabi nga ni Trillanes, Kerwin, tandaan mo, 6 na taon lang ang serbisyo ni Digong. Baka pag bumaba si Digong, magbago.
baka pag bumaba si Digong, magbago ang statement mong yan. So nagkatotoo nga. Kaya ngayon mga kababayan, hindi po ako nagtaka, no, na kung bakit sabi ko sa 100%, 80% lang ako naniniwala kay Madriaga. 20% pinag-isipan ko kung hindi ba ito napilitan lang, nagtampo lang, or di kaya may nag-utos lang. Hindi natin alam. Baka pinangakuan siya na kapag ilaglag mo si Sara, tulungan kitang makalaya ka dyan. Ako nag-iisip lang ha, wala akong binintangan kung sino yon. Wala akong pinagbintangan kung sino yon, mga kababayan. Kasi ang sa akin lang, nangyari, marami na kasing politician ang ginaganyan noon pa. Example ko lang sa inyo si Kerwin Espinosa. Si Kerwin, 100% sinabi niya yung panahon na yun sa Dilima Drug Protector, nakulong si Dilima. Sinundan pa ng mga video nila na may Junel scandal, diba? So malaking bagay yun. So lalong nadiin si Dilima. Pero nung bumaba si Digong pagka-presidente, binawi lahat ni Kerwin ang sinasabi. Na hindi pala totoo. Inutusan lang pala siya ni Bato. So, ngayon, mga kababayan, kaya dito kay Madriaga, 80% ang sinabi ko, naniniwala ko, 20% under my observation. Kasi kung sakaling man nailaglag ni Madriaga ngayon si Sara, paano kung napilitan lang siya kasi nga nang hingi siya ng tulong kay Sara, tinanggihan siya. So, syempre, ang sabi nga ng abogado ni Madriaga, nagtatampo lang siya. Diba? Nagtatampo lang siya. Diba? Paano kung mayroong pumasok doon na isang kalaban ni Sara or mga galit kay Sara at pinangakuan siyang ilaglag mo si Sara, palalayain kita. Diba? Pag nilaglag mo si Sara, malaking tulong yan. Makakalaya ka. Tutulungan ka namin. That is a game of politics. Naku mga kababayan, kapag tayo'y umidulos sa isang politiko, wag nating sambahin. Ang politiko dumadaan lang, wag mong mahalin. Diba? Paano kung si Madriaga pinangakuan doon, ilaglag mo si Sara? Pag nilaglag mo yan, malaking tulong-tulungan kitang makalaya ka dyan. Sige nga. Watcher. Alam niyo mga kababayan, naku. Alam niyo, dito sa mundo ng politika, mga kababayan, ang politiko, kanya-kanyang kanya-kanyang hila kung sino yung tataas. Walang politikong gustong bumaba. Lahat ng politiko gustong tumaas ng tumaas. Diba? Malay natin yung mga galit kay Sara pinangakuan sa Madriaga. Malay natin yung mga ayaw kay Sara ay pinuntahan si Madriaga doon at sinabing, ilaglag mo yan. Pag nilaglag mo si Sara, matutulungan kita. Kasi naging state witness ka, bababa ang sentensya mo. Diba? Ay, nako. Ganun yun, mga kababayan. Diba? Nako, Diyos ko, mga kababayan, ganun naman talaga ang katotohanan. Diba, Sir Kendry? Timbangin dapat maraming ups and down. Totoo yan. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, maraming ganyan. Pero legit naman yung mga kaso ni Sara Mau Sa totoo, wala naman akong sinabing hindi legit. Wala akong sinabing hindi legit yung mga kaso. Mga kababayan, malaking tulong si Madriaga. Diba? Malaking tulong si Madriaga. Kaya nga sabi ko, sa 100%, 80% naniniwala ako. Saan pa kayo? Ayaw nyo ng 80%? O di sige, 30% lang naniwala ako. 70% hindi. Diba? Diyos ko. Naniniwala ako 80%. Malaking porsyento na yan. Yung ratings nga ni Sara Duterte, 50%. Tuwang-tuwa na sila. Yung 80 pa kaya. Diba? Malaking tulong si Madriaga. Ngayon, paano kung may nakiusap kay Madriaga doon at pinangakuan siyang ilaglag mo si Sara, tutulungan kitang makalabas dyan? Paano kung hindi nila tutuparin yung pangako nila kay Madriaga at biglang bumaliktad si Madriaga at sabihin hindi totoo, inutusan lang siya? Di makawala na naman si Sara ngayon. Di ba? Sige, isipin ninyong mabuti. Isipin ninyong mabuti. Paano kung
Inutusan nila si Madriaga, ilaglag mo si Sara kasi galit kami niyan. O ilaglag mo kasi hindi ka tinulungan. O, paano kung hindi nila matupad yung pangako nila kay Madriaga na palayain? Tapos biglang nagbago ang statement ni Madriaga at sinabi niyang, inutusan lang ako. Pinangakuan lang ako, hindi tinupad. O, di bumalik na naman si Sara ngayon. O, di tanggal na naman yung impeachment niya. O, di malinis ang pangalan niya. Diba? Sa politiko, mga kababayan, laro ang politics. Nandyan lahat. Ang politics parang showbiz yan. Di ba? Sa ngayon, syempre si Madriaga napapaniwala. Sige, laglag mo. Ako bahala sa'yo. Sige, magsalita ka. Ano ka dyan? Gawa ka ng statement mo. Ipasa natin yan. Paano kung nagkataon nga, ayun, pumunta na siya. Halimbawa, nagka-trial na ngayon sa impeachment. Nag-trial na, doon sa Senado. Pumunta na doon si Madriaga, nanumpa, take out. Ako, si Ramil Madriaga, nagsabi, lahat ng mga sasabihin ko patungkol kay Sara ay pawang katotohanan lamang, walang kasinungalingan at hindi ito imbentong salita. Diba, ganyan din ginawa ni Kerwin Espinosa noon. Walang imbentong salita. Kasi bakit? Totoo naman talaga ang sinasabi niya. Diba? Totoo ang sinasabi niya. Walang mali doon kay Sara. Ang problema dyan, kung eto na-impeach na si Sara, ayun, hindi na siya pwedeng kumuha ng power sa government kasi na-impeach na nga. Diba? Paano kung yung nangako kay Ramil Madriaga na kapag nilaglag mo si Sara, palayain ka namin, tulungan ka naming makalaya dyan? Paano kung hindi natupad yun? Do you think si Madriaga ilaglag niya na walang kapalit? Sige nga, mamili kayo, mag-isip kayo mga kababayan. Do you think si Madriaga ganyan-ganyan na lang kadali kung walang sinasandalan yan? Tandaan ninyo mga kababayan, vice presidente, binangga mo. Mabigat yan. Isang utos lang ipatarget ka sa loob ng kulungan, tumba ka. Do you think si Madriaga gaganyan yan kung walang nasa likod niyan? Isipin mabuti. Sa ganyan katapang ni Madriaga at kalakas ng loob, gagawa ng salaysay at ilaglag si Sara, walang tao sa likod niyan? Mga kababayan, lukuhin yung lilang nyo. Pamilya niya ang isipin niya. Pwede siyang balikan. Do you think walang nasa likod niyan? Mga kababayan, wag na tayong magpakabulag-bulagan. Gumising na tayo. Hindi si Madriaga malakas ang loob maganyan kung walang tao sa likod niyan. Ay nako. Sige nga. Sinong nagpupondo niyan? Saan si Madriaga kukuha ng pambayad dyan? Saan kukuha si Madriaga pambayad sa mga abogado niya? Kung si Madriaga hindi credible na ilaglag si Sara, do you think may tutulong sa kanya? Hindi natin alam kung sino ang may hawak niyan. Ang tanong kasi, sino ang nasa likod niyan? Saan siya kukuha ng pagbayad ng lawyer niya? Saan siya kukuha ng pangganito, pangganyan? Nagtatanong lang ha. Vice President ang binangga mo. Tapos walang nasa likod mo. Do you think, pag binalikan yung pamilya mo, binalikan ka sa loob ng kulungan, ipinasaksak ka dyan, pak! Patay si Caramel. Sabi ni Jerry Kent, halatang pibor ka kay Sara. Wala akong pakialam dyan kay Sara. Alam niyo, sa totoo lang, isipin ninyong mabuti Hindi si Madriaga magaganyan. Ano bang power ni Madriaga sa loob ng kulungan? Nakakulong nga. Alam niyo, sa totoo lang, kaya nga sabi ko, 80% naniniwala ako kay Madriaga. Diba? 20% hindi. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, napakasimple lang yan Ako ayaw kong manguna. Ayaw kong manguna sa pangyayari. Nangyari na kay Kerwin yan Nilaglag ni Kerwin si Laila de Lima. Tapos nung bumaba si Digong, nag-iba ang statement niya. Diba?
May nag-comment. Mga kababayan, huwag niyong i-misinterpret ang sinasabi ko. Totoo lahat ang sasabihin ni Madriaga. Wala akong sinabing hindi totoo ang sinabi niya. Totoo lahat ng sinasabi niya patungkol kay Sara. Pero ang problema dyan, kung yung nangako sa kanya dyan na ilaglag si Sara ay hindi tinupad, do you think hindi magbago yung statement niya? Nakakulong siya eh. Ano pang mawawala sa kanya? Wala akong sinabi na hindi totoo ang mga sinabi ni Madriaga. Totoo lahat yan. Diba? Kahit wala pang ebidensya, kahit wala pang investigasyon o pruweba, sabihin ko, sige, totoo na. Paano kung yung nangako niya na ilaglag niya si Sara? Sige, ilaglag mo, ako bahala sa'yo, tulungan kita, palayain kita dyan. Paano kung hindi tinupad yun? Isipin niyo si Kerwin Espinosa, nanumpa. Tapos nung bumaba si Digong, nagbago statement, kaya nakalaya si Laila de Lima. Diba? Tingnan niyo si Kerwin. Diba? Ganun yun. Sa totoo lang, wala akong sinabing hindi totoo si Madriaga. Totoo nga, ulitin ko ba? Totoo nga, walang nagsabing hindi totoo. Ang sa akin lang dyan, sino ang nasa likod niya kung bakit nga ilaglag si Sara? Yun ang tanong. Sige nga. Tanungin ko kayo, sagutin ninyo. Walang nagsabi na hindi totoo si Ramil. Totoo lahat ang sinasabi niya. Di ba may mga pruweba pa nga sa cellphone. Ang tanong dyan, paano kung yung nasa likod niyan ay hindi siya masusuportahan? At yung mga pangako niyan, hindi matupad. Baka mapareho kay Kerwin yan, nagbago statement. Hindi ako kontra kay Madriaga. Ang sa akin lang, sana, buo. Hindi mag-iba, bandang huli. Si Kerwin nagbago ang statement, tandaan nyo yan. Paano kung nagbago statement yan? Kasi hanggang dyan, nakakulong pa rin siya. Ang gusto nga ni Ramil, tulungan siyang makalabas. Siyempre, kung ako ngayon nasa sitwasyong nakakulong, marami akong alam, nakatiwalian. So, siyempre, yung mga kalaban ni Sara, lalapitan ko lahat yon. Tulungan ninyo ako, ilaglag ko yan. Palabasin nyo ako dito. Diba? Diba? Wala akong sinabing mali Kasi anytime pwede kang magbago ng statement Walang pinagbawal na hindi pwedeng magbago statement. Si Kerwin nga nagbago yung statement Nabawal ba yon? Walang bawal. Pwede mong bawiin yung statement mo. Si Mario Colner, hello po. Continue natin. Pero ayon sa defense team, handa nilang sagutin ang mga akusasyon ni Madriaga tulad ng sinasabing galing sa Pogo at drug dealer ang pondo ng Inday Sara Duterte is my President National Campaign. Tiwala naman ng Akbayan Party List na sufficient in form and substance o may sapat na forma at sustansya ang inendorsong pangalawang impeachment complaint. Sinabi ni Akbayan Party President Rafaela David na may hawak silang ebidensya sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Kasi nagtatanong ako, bakit kasi ngayon lang sila naglabasan? Bakit noon hindi nila sinabi yan? Di ba, bakit ngayon lang nung saan nakulong sila? Bakit hindi nila sinabi noon nung hindi pa sila nakakulong? Di ba? Ganun lang naman yan Di ba, Ma'am Suplada USA? Bakit ayaw nilang ilaglag noon? Bakit ngayon nasa kagipitan sila saka nila ilaglag? Kung tinulungan pala siya, di wala tayong malalaman. Kaya nga sabi ng abogado, nagtampo lang kasi hindi tinulungan. Di kung tinulungan siya ni Sara, di sana hindi niya ilaglag si Sara. Ganun lang naman yun Sige nga, kung tinulungan siya ni Sara at pinatanggal yung kaso niya, di wala wala siya ngayong ilalaglag kay Sara. Ngayon hindi siya tinulungan ni Sara, kaya nilaglag. Kung tinulungan siya ni Sara noon hanggang ngayon, di wala tayong maririnig. Di ba? Ganon yun Si Kerwin nga
Sinabi si Dilima drug protector, nakulong nga si Dilima ng 7 taon ni. 'Di ba? Oh, syempre nagpasa ng ano 'yun, ebidensya. O anong ebidensyang ginawa nung panahon ni Digong noon? Biruin nyo, nakulong si Dilima ng 6 na taon. Oh, so lahat ng sinabi ni Kerwin totoo. Lahat ng ebidensyang pinakita ni Kerwin totoo. Kasi nakulong si Dilima ng 6 na taon, no? Mahigit si 7. Oh. So ngayon sasabihin ninyo, hindi Ken kasi lalabas yan siya, kumpleto ebidensya ilalabas niyan. Eh si Dilima nga, imposible walang ebidensya yun. Eh bakit nakulong ng 7 taon? Oh, sige nga. Oh, saan ka nakakita, senador, pinakulong ng 7 taon kung walang ebidensya? Naniniwala ako dadalhin niya ang statement niya sa evaluation ng Department of Justice, sabi ni Michael Alwag. Eh bakit si Kerwin Espinosa hindi ba niya dinala yung ebidensya niya sa Department of Justice nung panahon ni Digong? Kasi kung walang ebidensya si Kerwin Espinosa na pinakita noon, edi sana hindi makulong si Dilima ng 7 taon. Come on mga DDS. Come on. Hindi na bago sa akin 'yan. 'Di ba? Kasi ganito 'yan eh. Kung yung mga statement ni Kerwin noon hindi totoo, bakit nakulong si Dilima ng 7 taon? Tapos nung pagbaba ni Digong, binago niya yung statement niya, kaya siya nakalabas. Tanim ebidensya naman kay Dilima eh. Alam niyo mga kababayan, wala akong sinabing masama. Ang sa akin lang kasi, kung tinulungan pala siya ni Sara, hindi niya ilaglag. Eh ngayong hindi siya tinulungan ni Sara, nilaglag niya. Kasi paano kung tinulungan siya? Hindi ko kinukontra ha, nagtatanong lang. Paano kung tinulungan siya? Eh di sana walang Ramil Madriagang lalabas ngayon. Ay nako mga kababayan. Alam niyo, ganito yan eh. Sabi ko nga sa inyo, kung ako tinusok sa gilid, tapos buhay pa ako, huwag niyong hintayin na hindi ako maghihiganti. Diba? Kayo, tanungin ko kayo, sinaksak ko kayo ng toothpick. Natusok ka, ang toothpick 1 inch pumasok sa tagiliran mo. Tapos buhay ka pa. Anong gusto mong gagawin sa akin? Eh di ba kakasuhan mo ko, di kaya ipakulong mo ko, maghihiganti ka. Ngayon, kung ako ang nasa sitwasyon, maghihiganti talaga ako. Kung ano yung ginawa nila sa akin, ibabalik ko sa kanila. Ganon yon. Ganon yun, mga kababayan, Diyos ko. Sabi nga nila, kapag ako nakalaya, lintik lang, walang ganti. Sabi nga nung isa diyang nakakulong, napatawad ko na yan sila lahat eh. Yung isa lang hindi, yung nakakulong sa dahig. Alam ninyo, sa totoo lang, naniniwala ako kay Madriagang credible. Pero sana isipin niyang mabuti na huwag siyang gamitin para gawing paghiganti sa mga Duterte. Magkaiba kasi yung dignidad kaysa nagamit ka lang para paghihiganti eh. Ma'am Rosana Ragudo, Miguel Love, shout out po. Huwag sanang gamitin ni Madriaga na sarili niyang gawin siyang paghihiganti lang sa mga Duterte. Totoo yan. Dapat kung talagang ang sinabi niya ay galing sa puso niya, galing sa puso niya. Hindi yung nasabi niya lang yan at nalaglag niya si Sara kasi, di ba? Sabi ko nga sa inyo, napatawad ko na yan silang lahat. Yung isa lang na hindi ko napatawad, yung nakakulong sa dahig. Sabi ko nga sa inyo, patay kayo, nakalaya, maghihiganti yan, babalikan kayo yan, mautak yan eh. Ay, nako. Totoo yan, mga kababayan, ha? Ito sa totoo lang, huwag kayong magalit sa akin. Mga nanonood sa akin. Bawi-bawi lang yan. Sabi ko nga sa inyo, ang laro sa politika, huwag kang, kung susuporta ka ng politician, huwag mong gawing santo. Sumuporta ka, pero huwag mong iyakan at magbitbit ka ng karton at sabihin mo, tay, kumain ka na, nauhaw ka na, nilalamig ka yata, jakitan mo. Tapos karton. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, wag sana si Madriagang gamitin para ipaghiganti. Sana kung ang statement niya ay galing sa puso niya, hindi yung napilitan lang siya. Sabi ko sa inyo, ayoko magbigkas ng pangalan kasi nga, ako dyan ang talino talaga, sa totoo lang.
ang talino talaga ni, alam nyo na, ayaw ko magsalita congresswoman yan ngayon. Napakatalino talaga niya. Sabi ko nga sa inyo, kapag ito nakalaya, dila lang walang latay ng mga to, babalikan talaga yan. Babalikan talaga niya yan. Hahanap ng paraan yan paano makapaghiganti. Pinakulong ka ba naman ng 7 taon? Do you think kung sinaksak ka nga lang ng toothpick, magagalit ka na, kakasuhan mo na, kung hindi kaya, sampalin mo na ng todo-todo kung sinaksak ka ng toothpick. O, sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan. Kung kayo ngayon, apakan ko yung paa ninyo, naka-combat shoes ako, napakan ko yung kuko ninyong may ingron. Do you think hindi kayo magagalit? Siguro lahat ng sipa, mura, bugbog, bato, palo ang abutin ko. Sige nga, yung kuko ninyo, ibalandra ninyo lahat ng paa ninyong may ingron, apakan ko isa-isa na nakakumbat ako. Tignan natin kung sa sobrang sakit ng ingron yung naapakan ko, kung anong gagawin ninyo sa akin. Putang ina, ingron nga lang yan, bugbog sarado na ako sa inyo eh. Diba? Yun pa kayang ipakulong ka na 7 taon. Putang ina. Di lang tatalupan, di ba? Hindi lang, tatalupan ko pa. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan sa totoo lang, wala akong sinabi pangalan. Pero kung ako sa sitwasyon ko, ipakulong ako ng 7 taon, do you think hindi ko magiganti? Putang ina, yung 7 taon yung kung kinulong sa peking ebidensya, pues, humanda kayo sa akin pagbalik ko. Dila lang walang latay sa inyo. Wala akong pinangalanan pero proud na proud ako dyan, napakatalino niyan. Kapag nag-English dyan, puro S yan, lumalabas ang S. Malalaman mo pag matalino na tao kasi statement, lalasot, sa reklamo versus Sara Duterte. Ganon ang mga salita. Reality naman talaga, nasa likod. Pero sa totoo lang mga kababayan, dila lang talaga walang ganti. At sana naman, totoo at hindi magbago bandang huli yung mga sinasabi niyan. Kasi kapag ka nahilot-hilot yan ng kampo ni Buday, diba? Ikaw ba naman, ipakulong ka ng 7 taon, hindi ka ba maghihiganti? Putang ina, hindi lang kung ako makalaya dito sa kulungan, putang ina, hindi lang 7 taon ang gagawin ko 10. Kung maaari, wag nang labasan, wala nang lusutan. Mabubulo ka dyan. Diba? Guys, Diyos ko, mga kababayan, kung ako ang nasa sitwasyon, pinakulong ng 7 taon na walang kasalanan, biruin mo, kaganda-ganda ng aura mo, tapos bigla kang pumayat sa 7 taon dun ka sa loob. Diba? Kaya pag ako nakalabas, putang ina, dila lang walang ganti. Ipakulong ko kayo, lagpas pa 10 taon. Tingnan nyo yung tatay. Pinakulong. Putang ina, 30 years. Kauwi pa ba? Ay, nako, di ba? Makakauwi pa ba? Sabi nga niya, deserve. Ay, nako. Wala, hindi ko sila kalaban Kaya nga sabi ko, 80% naniniwala ako, 20% hindi. Ibabalik talaga niya lahat mga kababayan. Yung 7 taon, kulang pa kung ako ang nakaranas ng ganon. Kulang pa. Pag nakalaya ako, maghiganti ako, gawin ko 20 years. Ikaw naman sa loob ngayon, tignan natin. Di ba? 2055 pa uuwi si Digong. Putang ina, mabuhay pa ba yan? Namatay na nga yung kapatid, hindi kinaya sa lamig. Ay, Diyos ko. Sobrang ganti talaga, May 25. Totoo yan. Di ba? Continue. Nauna lang iginit ni VP Sara na isang uri ng harassment ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan. Di ba? Sa sobrang talino kasi ng congresswoman na yan, kaya nga yung nasa dahig ngayon, hindi niya mapapatay-patay yun eh. Kaya nga ang ginawaan niya ng kasalanan, kinulong niya 7 taon, di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, gaganti talaga yan. Diyos ko, sabi nga niya, hindi ako pinalaki ng tatay ko na maging duwag. Hulihin niyo ako! Di ba? Andito ako! Hulihin niyo ako ngayon! Marami na nagsabi sa akin. Pumunta ka na ng ibang bansa para mag-seek ng asylum. Hindi ako pinalaki ng tatay ko maging duwag.
Maghihiganti yan, maniwala kayo sa akin. Napakatalino niyan. Alam niyo bang idol ko na yan? Simula nung nakalaya yan, idol na idol ko na yan. Putang ina, napakatalino, galing. Ikaw ba naman magiging justice secretary ka? Putang ina. Wala, mahirap. Sa dinami-daming sa dinami-daming abogado sa Pilipinas, bihira lang maging justice secretary. Uy, ang hirap ng ganun. Ang talino. Sabi ko nga sa inyo, dila lang walang latay. Nako. Kaya yung 7 taon, kulang pa yan. Kahit sa pagtakbo ni Sara pagka-presidente, Kent, buhay pa kaya si Digong? Di ko alam. End time, Sir Maki Kwan, may galab shoutout po. So, di ba?